Yayan. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa bagindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garalisik hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, leponin ka why sila muli. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang kang bagay na pinagabalahan. Lego na labing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilap nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan.
Yan. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? Nung manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliling lang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan ang kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatok-katok ka pa sa likong iba. Sanay ka naman sa dagdaan pagkasapitong araw ka marating. Gano'ng lisik hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw. Kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan ang kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan ang kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Di ko lang iyan, di ko naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, itaban na niya, banan ang kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Okay, welcome sa Debaters Convention at meron tayong debate ngayon, November 16, 2021. At ang maglalaban ngayon ay si Brother Zane
Dawa ng Islam versus Fernando Camacho ng SDA. At ang kanilang topic ngayon ay patutunayan ko na totoo si Allah. Affirmative dito si Zay ng Islam, negative naman si Fernando Camacho ng SDA. At syempre yung kanilang setup ng debate, merong at 15 minutes na unang pagpapahayag, 10 minutes na pagtatanong. Same din yan sa rebuttal. Meron silang 15 minutes na rebuttal at 10 minutes na pagtatanong. At meron itong 5 minutes na conclusion. At yun na nga, napili nila yung mahabang bakbakan. Ayan. At syempre yung ating rules and regulation. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung merong yes or no, tama mali, or you can answer both, ngunit hindi ko papayagang sumagot kayo ng depende or maybe, ganon. Either both or doon sa dalawang categorical, parang all of the above, parang ganoon. So rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kagad lang yan, walang paliwanagan. Pero pwede kayong magsalita ng single phraser bakit hindi nyo sinasagot or hindi nyo sinagot yung yung categorical na question, like policy or wala doon ang sagot, ganon. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative stand. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari lang magtanong ang examiner ng kahit ano. Siyempre, basta naka-inline ito sa pinag-uusapan. Ayan. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning sa akin, siyempre may disiplina. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro-attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin. At rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito? Bro Zane ng Islam? Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasang-ayon po, Your Honor. Ayan, at bago natin simulan ang ating debate, syempre, gusto ko munang magpakilala ang dalawa sa ating mga nasa live dyan. Bro Zane, pakilala ka kapatid. Bismillah. Ako nga pala si Zane Dawa ng Islam, isang daiya na naghahangad lamang na mabahagi ang tunay na katuruan ng Islam sa mga kapatid natin na hindi pa nakakaalam kung ano ang Islam. Yun lang. Okay, so that is Zane Dawa. At syempre yung ating negative naman. Pakilala ka kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, kaani po ng Seventh-day Adventist Church, Brother Fernando B. Camacho Jr., ang muling maghahayag ng katotohanan at magtatama sa mga maling aral. Pagpalain po kayo sa gabi pong ito. Okay, at ayan din po yung ating negative ngayon. At syempre, di na natin patatagalin. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Bro Zane, Dawa ng Islam. 15 minutes bro. Okay. Ano? 10 lang bro. 10 lang. Okay, 10 lang. 10. Okay, 10-7 lang tayo mga bro. 10 minutes para sa iyo bro. Sa topic na patutunayan ko na totoo si Allah. 10 minutes, time start now. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mga kapatid ko na nanonood, binabati ko kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang topic po namin ngayon ni Bro Camacho. Ay. Bro Rash, ayos ba yung signal ko?
Rush. Ayos naman. Ayos na signal ko, bro. Kasi naglo-loading dito sa akin eh. Pa-pause time na lang muna. Ka sa iyo. So, ganito na lang. Pwede kang mag-relog in or something. Okay na ba? Hello? Mic test? Okay na, ayos na. Pwede Oo. pa off mic hanggang sa off cam muna si bro. Off Kasi cam hindi pa tayo, naman bro. na Fernando. Muna. Baka Oh, makatulong. Sino mag-off cam? Yung speaker o yung ano? Ikaw Thank muna, you. bro. Yung Ako muna. kasi Sige. sige. Mamaya mag-on ka. Okay, bro. Proceed ka, bro. Okay, ayos na Rasha. Ayos na yung connection ko. Okay. Okay, so continue tayo mga kapatid ko na nanonood. Ang topic po namin ay patutunayan ko na totoo ang Allah. Una, kami pong dalawa ay naniniwala sa Diyos. Kaso, si Bro Fernando ng SDA ay hindi naniniwala kay Allah. Ang Allah na nagpakilala sa Quran. Sa banal na Quran na nagpakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutunayan ko na totoo siya at siya ang Diyos na tinutukoy sa Old Testament at New Testament na sinasabi ni Moses, sinasabi ni Abraham at sinasabi ni Jesus. Ipapakilala ko muna sa inyo ang Allah. Ang Allah ay nagpakilala sa kanyang banal na Quran. Ang Propeta Muhammad, nang tinanong siya ng mga Quraysh, sino ang iyong Panginoon? Wala siyang masagot. Kasi hindi niya madidescribe ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-intay siya ng wahi, revelasyon. At ang natanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Surah Ikhlas 112, chapter ng banal na Quran. Ang Allah ay nagwika, Kul, sabihin mo, Kul huwallahu ahad. Ang Allah ay nag-iisa, Allahus samad. Absolute, eternal, walang hanggan, walang pangangailangan. Lam yalid walam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya nagkaanak. Lam yakulahu kufuwan ahad. At hindi siya at wala siyang katulad. Okay? Ganun lang, simple definition. Nag-iisa, walang pangangailangan, sapat, self-sustainable, walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Lam yalid walam yulad. Hindi siya pinanganak, hindi nagkaanak. Lam yalid walang yulad. Wala siyang katulad. Ganon ang description ng Allah. Beyond that, wala na kaming mabibigay na, hindi na namin ginagawang image ang Allah subhanahu wa ta'ala. Basta naniniwala kami isa siya, di siya nagkaanak, di siya nangangailangan kahit sino, wala siyang anak, di siya pinanganak. Oh. Ang unang walang pinagmulan at ang katapusang walang hanggan. Wala siyang katulad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala din ay nagpakilala sa kanyang banal na Quran sa Surah Baqarah, chapter 2 ng banal na Quran, ayah 255. Sabi ng Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sabi niya, God, none should be worshipped but God alone. Allah, qayyum, the alive and the eternal. Hindi walang kamatayan, the eternal. Buhay. Hindi namatay. Experience na Wala. ulog. Time stop muna. Hindi siya napag... Bro, Brother. Zay. Ayos na ba? Ano ka, bro? Ayos na? Yan. Proceed, bro. Okay, sabihin mo lang, ipopost the time na lang kung humina yung signal. Okay? Sabi pa ng Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Anong sabi ng Allah?
Sa Kanya, siya ang nagmamay-ari ng nasa lupa, nasa langit. Lahat ng nilikha na nakikita mo at hindi mo nakikita, ang Allah lahat na nagmamay-ari. Nasa langit man, o nasa dunya, o nasa earth. Sino pa ba ang mag-i-intercede sa iyo? Oh? May saint ba? May propeta ba? May mga awliya ba na magsasyafa sa iyo, mag-i-intercede sa iyo? Meron bang Kristo na mag-i-intercede sa iyo nang walang kanyang pahintulot? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Allah, but lahat ng knowledge, lahat ng kaalaman, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang pagpatak ng dahon, ang butil ng mga sand ng buhangin, alam ng Allah. Lahat, sabi niya, His knowledge, in from of which it's behind them, while they encompass nothing of His knowledge. Wala silang nakukuha. Wala silang ibang knowledge na hindi nila napoposes ang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nakukuha ni Kristo, hindi nakukuha ni Moses, hindi nakukuha ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang alam. Sabi ng Allah, except what He wills. Kung ano lang binibigay niya, yun lang malalaman mo. Kung ano ang binigay kay Moses, yun lang. Wala nang ibang alam si Moses. Kung ano binigay sa akin, yun lang. Kung anong binigay kay Kristo, yun lang. Kaya tinanong si Kristo, di ba? Alam mo ba ang araw ng paggunaw ng mundo? The day of judgment? Anong sabi ni Kristo? No one knows except the Father. Who is the Father? Allah. Siya lang ang nakakaalam. His throne, His kursi, extend across the heaven and the earth. Sumobra sa langit, sumobra sa lupa. Allahu alam kung asan ang kursi ng Allah. Basta po maibabaw daw sa lahat ng kanyang nilikha ang kanyang kursi, kanyang trono. And He is never weary of preserving them. At hindi siya napapagod ni inaantok ni napapagod o nafafatig sa pag-maintain ng lahat ng kanyang nilikha. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. He is the sublime, the tremendous, sublime, pinakamalaki, akbar, adim, sobrang laki. Ganun kalaki ang Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginable. Sabi pa nga ng ibang scientist na kung tatanungin mo, asan ang iyong Panginoon, nagkakamali ka ng tanong. Hindi yan masasagot. Okay? Ito ang sagot ng Allah. Wala kang knowledge hanggat hindi niya binibigay. Totoo ang Allah. Sino ba ang Allah? Ang nag-iisa. Ano ba ang turo ng mga propeta? Ang turo ni Moses na nagdala ng Torah. Anong turo niya? Shama Israelo, Adonai Elohim, Adonai Echad. Anong sabi ni Jesus? Shama Israelo, Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. O people of Israel, kayong mga Hudyo, isa ang Panginoon. Anong sabi ng propeta Muhammad? Kul, sabihin mo. Wallahu ahad, isa ang Allah. Lahat ng propeta nagtuturo ng kaisahan, maliban lamang ng dumating na ang New Testament o Biblia, sinasabi nila na kiniklaim nila na sila ay alul kitab. Mali po yun. May narinig akong debater dito. Sabi niya, kami, ang meaning ng Bible ay books. Kaya kami ay alul kitab. Kasi ang meaning ng kitab, books. Mali na naman. Kasi ang Biblia, derive siya from Greek word na ang meaning ay Latin o Greek, nakalimutan ko na ta-Biblia. Ang ta-Biblia means the books. Marami, pinagtagpi-tagping libro. Ang ahlul kitab, people of the book, hindi books na marami. Okay? Kung ano yun ang Torah, Injil at na sinus. Okay? Sila kasi continue. Dahil sumusunod sila sa monotheism, kaisa ng Diyos. Ang mga Nasara, ang mga Kristiyano ng nauna, sila the book. Okay? Ang mga Nasara, okay, o mga early Christians, Nasara ang tawag sa Arabic yun. Bakit? Nasara derived from the word Nazareth.
taga Nazareth si Kristo, ang mga taong sumusunod sa kanya tinatawag na Nazara. Okay, kaya tinatawag na Nasara sa Arabic. Ngunit itong mga bagong sulpot na nagsasabi na merong Trinity, sila ang mga ligaw na landas ng people of the book, ng mga Ahlul Kitab. Sila ang mga lihis na landas. Kapag lumihis ka na sa landas, hindi ka na pwedeng tawagin na Ahlul Kitab. Okay, kaya meron tayong dinidistinguish natin kung sino ang tunay na Ahlul Kitab. Okay? Kaya nagtuturo ng kaisahan, mga Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, dyan natatapos ang unang pagpapahayag ni Brother Zain, dawa ng Islam. Siyempre, dako tayo sa ating pagtatanong. Meron itong 7 minutes. Set ko lang yung ating time. Ayan, 7 minutes para sa iyo, bro, Fernando Camacho. Time start now. Tanong. Okay, thank you. Good evening. Kaibigan, ang una ko pong tanong. Sabi nyo kanina ay hindi ma-describe si Allah. Meron na hubang nakakita kay Allah? Wala pa ho. Wala pa ni isa tao nakakita ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang nagsasabi nakita niya ang Allah, siya ay nagsisinungaling. Yan ang sabi ng mahal na propeta Muhammad. Sino man ang nagsasabi nakikita nila ang Allah, siya ay sinungaling. Okay. Next question. Okay, so next. Sabi niyo po ginamit niyo po yung pagbabalik ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo at wala nung nakakaalam. Yung binabanggit niyang tatay, yung kanyang ama, yung father ay si Allah. Ano ho? Saang official statement po ninyo nakatala na yung ama ng aming Panginoong Jesucristo ay si Allah? Ano yung bro? Ulitin ko, ano? Bro? Ulitin ko. Sabi mo, yung ama ng aming Panginoong Jesucristo ay si Allah. Ang tanong ko po sa inyo, saang official statement ng inyong pananampalataya nakalagay na yung ama, yung father ni Jesus Christ ay si Allah? Okay. Sagot. Una, ang pinadalhan ng revelasyon ay mga Hudyo. Aaralin natin ang tradisyon ng mga Hudyo. Ano ba ang tradisyon ng mga Hudyo? Objection, Mr. Moderator. Ang mga Hudyo na anak ng Diyos. Objection muna, objection. Time stop muna. Okay, ano muna yung ating objection? Negative. Yes, very clear ang aking tanong. Ang hinahanap ko, saan sa kanilang official statement, sa kanilang doctrines o sa kanilang katuruan na nakatala sa aklat nila, sa libro, sa suna o di kaya sa sura, saan yung official statement nila na yung ama ni Jesus Christ ay si Allah? Okay, bro Zain, ito yung analysis ko sa objection ng ating negative. Mihingi siya ng parang title book, reference. Parang ganon, parang reference na pangalan, something ganon. At sasagutin mo ba, bro Zain, or mag-next question tayo, bro? Sasagutin ko, pero kung anong sagot ko, kailangan niya tanggapin. Yes, diba? yes. Nasa rules yan. Yes. So proceed tayo, bro, sa sagot po, bro. 20 seconds yan, bro. Okay, sasagutin ko. Una, tandaan natin na ang pinadalhan mga Hudyo, alalahanin natin na sa Biblia, alam nyo yan mismo na ang mga Israel, people of Israel, ang mga Diyo ay tinatawag na anak ng Diyos. Si David ay tinatawag na anak ng Diyos. So, tinatawag nila na ama ang Diyos. Pero hindi sabihin na biological father nila yan. Hindi yan tinatawag. Sila ay next question. Son of God because they are pious. Okay, people. next question. Next question. Okay. So, ginamit mo yung Biblia bilang pagpapatunay. Tanong, yun bang Biblia
na siyang ginagamit mong pagpapatunay na ang Father ng aming Panginoon Kristo ay si Allah. Yan ba ay authentic na salita ng Diyos para sa inyo? Yes or no? Bro, nawala yung signal. Time stop mo na. Okay. Bro, Fernando, mic test ka nga bro kung nadidinig ka ni Zain bro. Check mic. Check. Hello bro. Dinig mo ba ako? Ikaw bro, Zain. Naku, hindi nga niya ako naririnig. Ano ka bro? Try ka mag-off ng camera bro, Zain. Ikaw yung mag-off ng camera. Ayan, nag-off na rin ako ng camera. Kasi bro, Camacho na lang siya tanong. Ikaw din, mag-off ka din bro, Zain. Kasi ano, doon na lang kayo sa presentation mag-on. So, bro, dinig mo na si Fernando Camacho, mic test. Sige. Test mic. Hello? Sige bro. Bro, Zain. Dinig mo na ako? Okay, so pakiulit mo na yung tanong bro. Tapos i-on ko yung time pag sumasagot na. Proceed bro. Okay. So, kanina hinahanap ko yung official statement mula sa Islam authorities na si Kristo, ang kanyang ama, si Allah. Ginamit po ninyo ang Biblia bilang pagpapatunay, hindi kayo nag-cite doon sa inyong official statement. Biblia ang inyong pinaghanguan. Tanong, ito bang Biblia na pinaghahanguan mo ng ang ama ni Jesus Christ ay si Allah? Yan ba ay salita ng Diyos o authentic word of God para sa inyo? Yes or no? Hello bro. Ang tanong niya, categorical? Yes or no yan. Okay. Merong verse sa Quran, yes, sinabi ng Allah na tinuring nila si Kristo, okay, na anak ng Diyos. Pero yung hinawa na word by word na, hindi, ako yung ama na tinutukoy doon. Ako yung tinutukoy na verse na yun, ako yung ama. Walang sinabi ang Allah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinuring nila si Kristo na anak ng Allah, which is not. Sabi din niya sa surah Al-Maida, oh, Jesus, next question. sinabi mo ba na sambahin ka nila? Okay. Sabi Next question. Purihin kayo, hindi ko sabi. Next question. Ibig mong sabihin, yung mga nagtuturing na yung itinuring nila, yung salitang itinuring nila, yung mga nagtuturing na si Jesus ay anak ng Allah, tama ba yun o mali? Mali, natural. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di siya nagkaanak, hindi pinanganak. Pag sinabing mong anak si Jesus, matik na mali yun. Next question, please. Okay, next question. Sabi mo kanina, ang ama ni Jesus Christ ay si Allah. So meaning, si Jesus Christ ay anak ni Allah. Tanong, ano ngayon ang opisyal mong sagot? May anak si Allah o walang anak si Allah? Okay. Walang anak sa Allah. Nagkaka-misunderstanding tayo kasi ang ibig mo sabihin na pagkasabi ng anak ay biological son. Hindi biological son si Jesus, which is godly father lang. Means creation siya. Okay? Metaphorical lang yun. Hindi yung biological. Yun ang Next yun ng question. Islam. Kasi yun ang ginagawa. Tradisyon yan. Next question, please. Okay, next question. Tradisyon nila yan. Next question. Okay? Hahanapin ko uli sa inyong official reference, no? Maglabas po kayo ng Islam reference na nagsasabing yung binabanggit mo na ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ama ay si Allah. Okay?
ang view po ng Islam, ang sagot ko, ang view po ng Islam, ang pinipinpoint mo na may anak ang Allah, na tinuturing ko kasi na sinabi na anak si Jesus, kaya pinipilit mo na anak si Jesus ng Allah. Ang aming pinpoint ay hindi katulad ng point nyo. Ang point nyo, biological. Sa Next amin, question. metaphorical. Okay, Po, kaya hindi mo pwedeng next hanapin question. kasi Lilipat na ako ng tanong. hindi legal. Okay? Binanggit mo po yung ta-Biblia. Tanong, ano pong ibig sabihin ng salitang ta doon sa ta-Biblia? Okay, yung ta-Biblia, which means the books, ta-Biblia, the books, derived from the Arabic as a, ewan ko, Greek ba yung Latin word na ta-Biblia means the books known as Biblos. So, dinirive nila, ta-Biblia, the books, kasi ang pagkakita niya, 200,000 books ang natagpuan yan. At kinolekta ng mga bishop at pinagpasyahan ng mga Romano Next Katoliko question. na ipunin ito at pag-aralan ito. Dumating na si Okay, next. Luther. Next question. Okay? Yun bang ta-Biblia? Time. Ay, time na. Okay, thank you. At ayan, dyan nagtatapos ang first cross ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang pagpapahayag, first stand. At sa mga bagong sumusubaybay sa ating live, at we are 40 viewers na. So, ang topic nila na pinag-uusapan, patutunayan ko na totoo si Allah. Ang affirmative dyan, yung tinatanong kanina, si Bro Zain, dawa ng Islam. At ang negative naman, si Fernando Camacho ng SDA, ang magpapahayag ngayon bilang negatibo. So, bibigyan kita, bro, ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Your time start now. Okay. So, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigang Islam at mga kaibigang Christian. Hangad ko po na patuloy na maitaas, malulahati ang dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos sa pag-uusap na ito. At ganun din, pinasasalamatan natin siya. Bukod sa kanya, ang kabuuan ng Debaters Convention, yan, sa kanila pong patuloy na pagsasagawa ng ganitong magandang programa. At syempre kay kapatid na Russia Vista, na siya po nating laging nakakasama at nagmo-moderate sa atin. At syempre sa ating mga nasa platform, kapatid na Ashley, kapatid na Wimpy, si Pastor Wimpy, at kapatid na Esme, Geron, at kay kapatid na Rod. Ayan. At syempre sa akin pong mahusay na apologist ng Islam, ang kapatid na Zain Dawa. Yan. Okay, ako po ngayon mga kababayan ay nasa posisyon ng paggiba. Hindi po ako magtatayo kundi magigiba. Ano po yung aking igigiba? Yung pagpapatunay po ng kapatid na Zain na si Allah ay totoo. Ang ibig sabihin totoo, totoong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Pinatutunayan po ng kapatid na Zain Dawa na totoong Diyos si Allah. Tutulho ako rito. Ako po ay nasa negative side. At sa presentation pong ginawa ng atin pong kaibigan, ako'y tuwang-tuwa sapagkat napaka-weak ng kanya pong unang paglalahad. Pansinin ninyo. Ginamit niya yung mga katagang, not exactly, pero sinabi niya ay yung tungkol sa pag-describe kay Allah. Then tinanong natin, mayroon bang nakakita kay Allah o mayroon na bang nakakita kay Allah? Maliwanag po ang ating sagot. Hango po sa Sahih Al-Bukhari 7380 na talagang walang nakakita kay Allah. Kasi sabi dito, if anyone tells you that Muhammad has seen his Lord, he is a liar. No, siya po ay sinungaling. Dito po niya hinango yung kanyang sagot. Ngayon, tingnan natin sa kabilang bahagi ng kanila pong aralin. Dito po sa Mishkat Al-Masabi 725
Abad ar-Rahman B. Aish reported God's messenger as saying, I saw my Lord in the most beautiful form. And he said, what do the angels near my present dispute about? I replied, thou knowest best. Ano po ang sabi? Uulitin ko. I reported God's messenger, God messenger, as saying, ano sabi? I saw my Lord in the most beautiful form. And he said, what do the angels near my presence dispute about? I replied, thou knowest best. Oh. Kita natin dito, nabasa natin, na meron palang nakakita kay Allah. Sino yon? Yung God's messenger. Sino yung God's messenger na tinutukoy dito? Si Muhammad. Ano po ang sagot ng kapatid na Zain? Sa tanong nating may nakakita na ba sa Diyos? Sabi niya wala pa. Ang magsabing, sabi niya, may nakakita na sa Diyos, sinungaling. Sinungaling pala. Si Muhammad, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag mo kayong magagalit sa akin, sapagkat yan itinanong natin sa ating pong katunggali ngayon kung may nakakita sa Diyos. Ang sabi niya wala. Yung magsasabing may nakakita na sa Diyos, sinungalingan niya ito. Ibig sabihin, sinungaling pala ang propeta ng kapatid na Zain. Sino yung kanyang propeta? Si Propeta Muhammad na siyang nagtuturo ng revised theology tungkol kay Allah. Sapagkat si Allah hindi tunay na Diyos. Si Allah, mga kapatid, ay isa lamang Diyos-Diyosan. Nirevise lamang ni Muhammad yung katuruan ng Allah na Diyos-Diyosan. Ginawa ngayon niyang totoong Diyos. Dito makikita na natin mali kagad, tumba agad yung kanya pong haligi. Ngayon, ginamit niya yung term na ang father ni Jesus ay si Allah. Sinisipi niya ang Biblia. Nang hinahanapan natin sa kanilang official statement, wala ho siyang nailabas. Ang inilalabas niyang pilit yung Biblia. Bakit wala siyang mailabas? Kasi sa kanilang official statement, sa kanilang doktrina lahat ng ating nakakausap na mga dekalidad, na mga apologist, hindi anak ni Allah ang Panginoong Kristo. Sapagkat ang Allah walang anak. Ngayon, itinakbo niya sa biological at saka sa isang bahagi. Nawala naman yun sa kanilang official statement. Nagsasarili ng turo ang kapatid na Zain. Maitawid lamang ang debating ito. Pero ganun pa man, nananatili ang katotohanan. Kaya nga sabi ko sa paghahayag ng katotohanan, nalalantad ang kasinungalingan. Ngayon, sa Biblia, talagang yung ama ng talagang ating Panginoon Kristo, merong ama. Pero hindi si Allah. Sino ang kanyang ama? Di yung ama sa langit na tinaguruan ding YHWH. Hindi si Allah. At kailanman sa kasaysayan ng Biblia, hindi sinabi ng Biblia, unang mga propeta sa Biblia, na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Wala hong ganon, mga kapatid. Mamaya, pagtindig ng kapatid na Zain, bumasa siya ng mga talata sa Biblia na yung pangalan ng Diyos ay Allah sa Biblia. At aabangan kong gamitin yung Genesis 1:1, John 3:16, Lucas 1:30, 3:38, at marami pang iba. Tingnan natin kung makakalusot. Tingnan natin kung makakalusot. Bakit? Sapagkat ang ama ng ating Panginoon Kristo, hindi si Allah, kundi ang Diyos sa langit na kinakapitan ng Yod, Hey, Wow,
hey o ng tetragrammaton. Ano ho? Yan. Kaya ho, bagsak na naman. Ano? Bagsak na naman mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, ini-insert niya kanina yung tungkol doon sa tabiblia. Ewan ko kung sino yung ikinokorek niya rito, kung sino itinatama niya. Ano? Pero dito maliwanag, pag sinabing tabiblia, tama yun. Kasi yung tab, definite article, Biblia, tumutukoy sa mga aklatin na pinagsama-sama. Kaya nga ang Biblia, binubuo hindi lamang ng isang pirasong aklat, kundi ng maraming mga aklat. Ang tawag nga namin dito, Small Divine Library. O? Isang maliit o isang munting banal na aklatan. Bakit? Bakit library? Binubuo siya ng iba't ibang mga aklat. Aling mga aklat yan? Ito'y mga salita ng ating Panginoong Diyos. At ni isa rito, walang nagsasabi na si Allah ang siyang tunay na Diyos. Wala ho. Kundi binabanggit ng Biblia, si Allah, hindi tunay na Diyos, huwag ninyong sasambahin. Pero hindi ko muna babasahin ngayon yan. Hihintayin kong itanong sa atin yan mamaya. Saan sa Biblia sinasabi huwag ninyong sambahin si Allah? Saka ko babasahin. May talata sa Biblia, huwag sasambahin si Allah. Huwag sasambahin si Allah. Galit ang Diyos ng Biblia kapag kasasambahin mo si Allah. Bakit? Si Allah hindi tunay na Diyos. Isa lamang siyang Diyos-Diyosan. Kaya nga bago lumabas ang bago lumabas ang Muslim ang Islam, bago lumabas yan ang tawag muna diyan, ulitin ko, pre-Islamic era. Ang dami ko nang nakausap tungkol dito ng mga ustad, mga imam. Ay sayang. Okay, so doon natatapos ang unang pagpapahayag bilang negatibo, Fernando Camacho ng SDA. At syempre, dako tayo agad sa ating pagtatanong. 7 minutes ito, Bro Zane. Set ko lang yung iyong time. Ayan, 7 minutes bro. Your time start now. Tanong. Okay, dinig ako bro. Dinig bro, klaro. Nag-off ako ng cam para hindi maputol. Okay. May anak si Jesus ng Panginoon. Anong klaseng anak, bro? Paki-explain. Apo, yung pong kanyang pagiging anak, isang titulo. Ayan, hindi yan yung tinatawag mo ngang biological na talagang inere, hindi ho. Kundi yun ang isang titulo na ginagamit ng Panginoong Jesucristo upang maipakita na mas mataas. Next question. Nawala yung signal ko kanina. Gusto ko nang i-clarify. May nakakita na ba kay Allah, bro? Meron na alinsunod sa inyo pong mga aralin. Meron na po. At ang nakakitang yan, si Muhammad, na ang sabi po ninyo, siya'y sinungaling. Kasi yung nakakita, yung magsabing nakakita, sinungaling kanyo. Kaya si Muhammad po, sinungaling na propeta. Okay, pwede po bang pakibasa yung nabasa mo na nakita ng propeta Muhammad ang Allah? Objection, Mr. Moderator? Time stop. Okay, ano yung objection ng negative? Yes. Binasa ko na kanina at ang oras po niya ay magtanong lamang, hindi po mag-atas. Salamat po, Your Honor. Okay, Bro Zane, panahon mo talaga ngayon na magtanong, bro, at request is not granted then. So, proceed ka sa tanong, bro. Gawin mong tanong na lang, bro. Okay, ang tanong ko, saan mo makikita, saan mo nabasa at ano ang nabasa mo na nakita ng propeta Muhammad ang Allah? Dito nga po sa Mishkat Al-Masabi 725, ang nagsabi po na nakita niya ang Diyos, si Muhammad. Isinalaysay ito sa bahaging ito. Kayo po ang nagsabi
na yung magsasabing nakita niya ang Diyos, sinungaling. Next Sa question. bahagi itong nakakita si Muhammad. Okay. Ang pangalan ng Allah ay wala sa Biblia. Kaya hindi siya nag-i-exist. Ang pangalang Jesus Christ ba nasa Old Testament? Ang Jesus, word na Jesus. O Isa. Oo. Okay. Meron ho ba sa Old Testament? Word for word? Oo. Etong sagot. No? Meron po yung kahaliling kataga, yung Kristo. Ayan, no? So yan ay umiiral na sa Old Testament. Pero verbatim, yung Jesus. Wait lang. Sumasagot, bro. Bro Zane. Objection ko sana kasi Objection pala yun. Sige. categorical yun, di ba? Objection, categorical, sagutin niya, tapos sabihin niya yung sagot niya, di ba? Ano ba yung categorical? Yung Ano meron, ito talata. Ano ba yung Ang categorical tanong ko doon, bro? kasi, meron bang Jesus? Okay, meron bang word for word na Jesus? Okay, Jesus hindi Kristo. Emmanuel hindi. Jesus, meron ho ba? Wait lang, bro. Kung meron, dapat meron pa. Jesus Okay. na word ha, Jesus. Bro Zane. Pag categorical kasi, bro, meron yang pagpipilian, bro ba? Oh, yes. So, probably, gawin mo siguro, pag mag-object ka ng categorical, meron pagpipilian, ganun. Pero since hindi yan, walang pagpipilian, he can freely answer yung ano niya doon. Counter objection muna. Nasabi niyo na po. Okay. Kasi wala talaga yung yung tama o mali, yes Okay. or no. Okay. So, Bro Zane, Next question na. teka. Meron kasing 20 seconds doon na pagsagot, bro. At itutuloy ba ni Bro Fernando Camacho yung sagot niya, 20 seconds or Bigay ko na sa kanya. Okay, next question tayo, Bro Zane. Okay, ang next question mo, binanggit mo yung tetragrammaton na YH, WH, sa iba, YHBH. Anong meaning nito sa Hebrew? Sagot. Yan po ay nangangahulugang Lord, Panginoon. At ginagamit yan, depende po sa pagkakahanay ng mga taludturan o ng mensaheng ipababatid. Pero simpleng kahulugan po niyan, Panginoon. Next question. O di kaya Lord. Okay. Siyempre, sa nagtatanong, gusto ko ng pruweba. Meron ka bang o sa inyong mga authority na yung binabanggit mo, yun ang doktrina nyo? Sa SDA, yan ang doktrina nyo. Na ang ibig sabihin ng YH, WH, ayun yung sinabi mo. Meron ka bang mababasa na galing? Meron. Ganyan yung... Oo. Okay. Meron. Mababasa. Kaya nga doktrina namin yan eh. Hindi katulad sa inyo, walang mababasa. Meron. Andali ha. Kukunin ko lang yung aking reference. Ilalahad ko sa iyo. Ito'y naka-PDF ha. Okay. Mamaya na lang bro. Sayang yung oras. Mamaya na lang. Next question. Next question. Okay. Next question. Bro, sabi mo, tama ako nang sinabi ko ang Biblia ay madami. Libro. Ilan? Sinabi mo naman, ilan? Opo. Ang standard po ay 66 books na binubuo ng Biblia. Kaya diyan mo ko tatanungin at diyan kahahango ng pagpapatunay mo na ang pangalan o di kaya'y tunay na pag-exist ni Allah ay totoo nga. At yan ang Diyos din ng Biblia. Okay. Ang tinatanong ko, nung nakita ang mga librong ito, ilan? Gaano kadami ito? Kasi pinilian nyo ito, gaano kadami? Opo. Kasi Unang-una, sasagot na ba? Sige. Wait lang. Bro Zane, tutuloy mo yung tanong, bro? Oo. Sige. Tutuloy ko sana. Sige, question ko ulit ha. Sige, bro. Sabi mo, natagpuan ito, di ba? Natagpuan itong Biblia.
pinilian. Hindi naman ito pagpipilian kung konti lang, 66 weeks na. Ilan ba talaga ang nakitang libro? Okay. Marami ang nakitang libro, pero ang unang-unang na-compile, yung tinatawag na Pentateuch, yung aklat ni Moises. Sinundan niya ng mga Nibim at Ketubim, nasundan pa ng Gospels at mga ilan pang mga aklat. Nandito po yan. Next question. Dito po sa The Journey from Text to Translation. Okay. Sabi, marami kasi, siyempre, scholars nyo. Meron ka bang scholar ng SDA, any sect of Christianity na Objection, nagbibigay ng isang libro? Mr. Moderator? Oo. Parang, yes, at parang hindi ko binanggit yun at very out of topic. Nasa Biblia na kami. Bro Zane, ini-counter mo na doon, bro. Kung ayaw niya sagutin, next question na lang. Next question. Ang next question ko, anong turo o description ng Allah na hindi katulad ng Biblia? Okay, ano yung turo, description kay Allah na hindi turo ng Biblia? Oh. Opo, yung wag sabi Yes. ng Biblia, wag sasambahin si Allah. Kasi si Allah isa lamang yang Diyos-Diyosan. Yan yung isa sa mga sinasabi ng Biblia. Time. Isa pa, Time. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first cross at first na stand. At bago natin simulan ang ating rebuttal, 10 minutes ulit ito. Siyempre, shoutout muna tayo sa mga nanonood dyan actually. At babasa ako ng konting comments. Sana mabasa ko yung pero dito ako magsisimula sa yung nakikita ko lang dito sa akin. So, shoutout kay Aubrey Labguban, Tantan Bray. In the beginning, God created the heaven and earth. Genesis 1:1. Only Jesus Christ lang po. Sabi ni Shane Clearance, sinungaling ang Quran ni Muhammad. Allah ngang maging Diyos. Sabi ni Musa Convert, hehehe. Kung may talata dyan, di parang sinabi mo na nagsisinungaling ang Bible. At sabi ni Ashley Sarmento, idol ko to si Bro Camacho. Wow, legendary. Ayan. At sabi naman ni James Sanchez, Brad Camacho, inaasar mo ata si Zane ha. Okay, sabi ni Johnson Taiba, nagsilayas na mga SDA si Ronald Obidos na grabe ipagtanggol yung SDA ngayon, naninira na sa aral ng SDA. At sabi naman ni Romeo Pelos, Panginoon ng Panginoong Jesus, sirang ulong. Okay. Pasensya, nabanggit ko. So, bawal ito. At relax tayo sa ating mga comment. Shoutout din kay Christian Savior, nawala yung kanyang comment. Ito pala. Mishkat Al-Masib 721, Abu Ar-Rahman, Aisha reported God Messenger is saying, I saw my Lord in my most beautiful form. Mahaba siya, pasensya bro, hindi ko mabasa lahat. Shoutout din kay Musa Convert. It was narrated that Abu Dar said, I asked the messenger of Allah, peace, blessing of Allah, be upon him, did you see your Lord? He said, he is veiled by light. How could I see him? Sabi ni Haribul Latif, Quran 20 verse 14, katotohanan ako ang Allah, la ilaha illallah, ana, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pang ukulan ng mga pagsamba maliban sa akin. Okay, mahaba siya. Sino pa ba yung hindi ko nabasa? Isa lang ha, yung babasahin ko. Kay Salazar Carrion Gina, iiyak na naman si Zane. At saka si Esme Ralda, sabi niya, wala akong pake sa topic pero napansin ko humahaba na ang balbas ni Pro Fernando Camacho. Dag Muslim na ata. Okay. At shout out kay Zakir Otman always, inshallah. At okay. Dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre mauna dito si Brother Zane.
ng Islam. Rebuttal mo, bro. 10 minutes ulit to, bro. Your time start now. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang dakilang Quran, sa pinakamalapit na papakahulugan, invite in the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in the most gracious. Sabi ng Allah, makipagdebate ka sa kanila. Okay? Debate with them in the most gracious. Give them wisdom. Okay? Sagutin natin sana magkaroon ng hikma ang mga nanonood, lalo na sa Bro Camacho at ang ating moderator kung paano namin i-refute ang mga sinabi ni Bro Camacho. Una, nagtanong kami about ginamit niya na ang anak daw, nagkaanak ang Allah, ganon. Una't basihan natin, ano ang tradisyon ng mga Hudyo? Kasi hindi naman sa mga Pilipino yan ni-reveal yan eh. Hindi naman sa mga Amerikano. Hindi mo pwedeng i-apply yung paniniwala mo sa mga Hudyo. Kasi iba ang tradisyon nila. Iba ang paniniwala nila at meron silang oral tradition. Okay? Ang mga Hudyo, alam mo yan, bro. Okay? So pag tinabing anak, hindi yan ang anak ng Diyos. Kasi sa Genesis pa lang, tinawag na ng Panginoon, Israel is my firstborn son. Sinabi din si David, today I begotten thee, as my son. Si Abraham, iba't ibang propeta tinawag ng anak. Yan ay kaugalian ng mga Hudyo. Hindi porkit na anak-anak na. Tinago, ano bang uri ng anak si Jesus? Sabi niya, titulo. Ano tulo pa? Titulo? Wala, di nyo ma-explain eh. Si Kristo, ang anak, Espiritu Santo, iisa, pero may ama siya. Hindi nyo ma-explain yan. Yan ay kalokohan. Merong clear tick sa Bible. Alam nyo ba na 98% merong clear ticks na nagsasabi na isa ang Diyos. Pero mas pinili nyo yung mga ambiguous, mga hindi na iintindihan ng normal na tao. Yung 2% na natitira, yun yung sinabi nyo. Isang verse lang eh. 1 John 5:7, yun lang ang verse ng Trinity na sinasabi nila. Okay, lumalayo na tayo sa topic, balik tayo. Diba? Imagine, pumunta tayo, nakita daw ang Allah. Walang sinabi sa Quran na may nakakita sa Allah. Walang sinabi sa mga authentic verse na nakita ang Allah. Yan ay yung binasa niyang hadith, hindi niya alam kung ano ang chain yun. Pag hindi mo alam ang science ng hadith, of course, mamamali ka talaga ng interpretasyon. Ano ba yun? Nung nag-miraj ang propeta Muhammad, okay, tinanong siya, nakita mo ba ang iyong Rab? Okay, may tinanong, nakita mo ba Rab? Nakita ko ang aking Rab. Paano ko makikita ang aking Rab? Nur. Nur. Natatabo siya na ng nur, ng ilaw. Paano niya makikila ang veil niya, ang hijab ng Allah is nur, ilaw. Kung meron ka mang nabasa, yaon ay mangyayari sa araw ng paghukom. Yes, merong hadith na nagsasabi na nakikita ng mga tao, makikita ng propeta at mga payusman ang dakilang Allah. Pero, ano ba ang kahulugan ng mga verse na yun? Yun ay mangyayari sa araw ng paghukom. Ganun lang. Huwag tayong mag-search tapos sasabihin natin, ba't ito may nakita? Mali. Kasi merong science of hadith. Okay? Kaya, dapat hindi nakabasa ka lang. Even 1,000 hadith na nabasa mo is not enough to give fatwa. Okay? To give verdict. Hindi yan sapat dahil dapat memorizein mo ang Quran, basahin mo lahat. Tapos, babasahan mo kami nang nakita mo lang sa internet. Ano yun? Pangalan ng Allah, wala daw sa Biblia. Sinabi ko, so pag wala, hindi na nag-i-exist ang Allah. Napakaliit na kukote naman nun. Kasi tinanong ko siya, meron bang Jesus sa Old Testament? Wala din. Hindi gumamit din tayo ng ijtihad din. Gagamit din tayo ng utak. Babasahin natin kung ano ang tunay na kahulugan nun. 'Di ba? Gagamit tayo ng hikmah, wisdom. Walang Jesus, 'di ba? And ambiguous words, ina-apply nyo na si Jesus yon. Tinutukoy niya si Jesus yon. Bakit kaming mga Muslim, wala kaming karapatan na itukoy namin na ang Allah yon? Kung pwede nyo gawin sa sarili nyo, bakit kami hindi? 'Di ba? Kung gumamit kayo ng ijtihad, hikmah, wisdom, to give verdict, bakit kaming mga Muslim binabawal nyo? Alam nyo ba, in 18th century lang na-imbento ang word na running, ni Thomas Running. 18th century lang. Hindi mo ibig sabihin,
Hindi ibig sabihin na 18th century na imbento ang word na running is 17th below century BC, walang tumakbo, walang tumatakbo. The word, word nga lang, nag-exist lang sa panahon na yon. Yun ang binibigay namin sa inyo na hikma, wisdom, o mga Nasara, mga Yahud, o mga kufar. Intindihin nyo. Hindi porkit hindi nyo mababasa ang Allah. Ang importante ang konsepto ng Diyos. Walang big deal kung anong tawag nyo sa Kanya. Tawagin nyo siyang Yahweh. Ano ba? Ang big deal lang paano mo i-conceptualize ang Panginoon. For example, tama nga yung pangalan nga. For example, kami mga Muslim, Allah. Pero sasabihin, ang Allah ay may anak. Mali na agad yun. Shirk na agad yun. Bakit? Kasi ang pinapahalaga ng Islam, ang konsepto ng Diyos, ang Allah. Ang konsepto niya, paano siya bigyan ng meaning, paano siya sambahin, paano siya i-describe. Kung i-describe nyo sa ng own interpretation nyo, mali na agad yun. Okay? Basihan natin paano i-interpret ng mga propeta. Okay? Paano i-interpret ng propeta? Ni isang propeta, walang nagturo na ang Diyos may anak, may kabulastugan na anong pinagsasabi nyo. Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Napakalayo ng Allah sa kanyang pinag-meaning sa kanya. Walang kapatayang na hindi mo ibiyan imaginable. Kung merong Muslim na nai-imagine niya ang Allah kung hindi yan totoo, whatever comes to your mind, telling that it is Allah, it's not Allah. Ganun ka beyond imaginable ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanong ko siya, bro, meron bang description sa Biblia o katuruan na tinuro ng Allah na salungat sa Quran? Sinabi niya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Itaturo yun ng Quran eh. Huwag kayong maging mushrik. Turo yun ng Quran eh. Wala kang mabibigay kasi ikaw mismo alam mo. Kasi ikaw mismo alam mo na walang maling turo o nalihis na turo na description patungkol sa Diyos. Kung anong description namin sa Allah, yun din ang description ng Biblia. Old, new, lahat ng propeta, same description. Yun lang, hindi nyo madidina yan. Kaya wala kang mabibigay eh. Diba? Wala kang mabibigay. Kung meron lang, dinamihan mo na sana. Kaso lang, sinabi kasi ng Biblia na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang alam mo, Diyos-Diyosan. Sabi ko, anong katuruan na tinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala? Okay, na tinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala na description niya na iba sa Biblia. Kasi, for example, gumamit tayo ng Hinduism. Ang Hinduism, meron silang mga Diyos-Diyosan. Meron silang ganto-gantong explanation, ganto-ganto. O, sasabihin mo, yan ay napakamaling description. Pag sinabi naman tayo sa Buddhism, si Buddha, kanilang Diyos, meron ka na. Mali. Pero itong Quran, wala namang maling turo dito eh. Wala namang maling turo na iba sa Biblia. Dadami ka lang. Sa Sabat, sa Quran, sa Sabat, ibang topic na yan, iba na yan. Kung anong binigay kina Moses, hindi iba ng issue na yan. Pero ang medyo doctrine na kaisahan ng Diyos, walang pinagkaiba. Itong YHBH, tinanong kita, meron bro, hihintayin kita kung meron kayong turo na ganyan. He is lang naman meaning nito eh. He is. Ako nga. Tinanong si Moses, sabihin mo, ako nga. Ano lang naman meaning nito eh. Kahit mga Hudyo tanungin mo, hindi nga sila nag-meaning nito eh. Kayo lang eh. Maraming Biblia, sabi ko, marami o ilan. O di niya mabibigay. Bakit? Kasi ang Biblia binubuo nung nakita to, 200,000 plus books ang nakita. Una binuo yung tanak ng mga Hudyo. Una binuo. Wala siyang mapakita. I-research mo bro, 200 plus Bible ang nakita nito. Unang nag-canonize nito mga Romano Katoliko. Bakit? Kasi sila lang may kakayahan kasi kinukup sila ni Constantine. Kinuha yung mga eskriba, kinuha yung mga tinipon nila ito noong 70th century. 30 or 70th century. Tapos, dumating si Martin Luther. Bro, tatanungin kita, anong karapatan nila para mamili? Propeta ba sila?
Ha? Propeta ba sila? Subhanallah. Katakutan niyo ang Allah. Totoo ang imperno, mga kapatid. Ittaqullah. Katakutan niyo ang Allah. Hindi nagsisinungaling Allah na itatapon niya ang mga tao sa imperno. Wag bibigyan ng maling description ng Allah. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Zane, dawa ng Islam. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes cross. Wait lang. Set ko lang yung time ni Fernando Camacho. 7 minutes. Okay, 7 minutes para sa yung second cross, Bro Fernando Camacho. Your time start now. Tanong. Okay, thank you po. Okay, ang una ko pong tanong doon sa Son of God. Sabi mo, hindi ito titulo. Kung hindi titulo ang Son of God, ano naman ang Son of Man? Okay, tatanong niya, wala akong sinabi na hindi ito titulo. Ang question ko, ba't ito titulo? Ano tulo pa? Yun ang sinabi kong clear. Huwag nating dagdagan dahil yan ay napakalaking kasalanan sa Biblia. Ang pagdagtang at pasinungalingan ang kapwa-tao. Mali yan. Wala akong sinabing gano'n na. Next question. Mali itong titulo. So, hindi mo alam na yung mga titulong ginamit ng aming Panginoon Kristo ay Son of God at Son of Man? Hindi mo alam? Yes or no? Alam ko po. Si Jesus din ay tinatawag na Son of Man. Ano ba ang Son of Man? Anak ng tao. Son of God means sa Hudyo, you reach the pious level of a man. Pag sinabi Son of Man, hindi ka pa ganun kapayos. Pag tinabing sobrang pious mo na, tinatawag ng mga Hudyo, ang kapwa nila Hudyo, you are a Son of Next God question. because you are a pious man. Okay, next question. Ng mga Hudyo. Next question. Kanina, tutol ka na yung Son of God ay title. Ngayong tinanong kita na kung yung bang titulo na Son of God at titulo na Son of Man, alam mo. Sabi mo yes. At sa deliberation ng sagot mo, tanggap mo. Tanong uli bilang pagkaklaro. Ano ba talaga para sa iyo, kuya? Yung Son of God, title o hindi title? Okay, wala akong sinabi during my presentation, wala akong sinabi na mali ang sinabi mo. Ang binanggit ko sa pagkakaalala ko, tinanong kita, biological, sinabi mo titulo lang. Sabi ko, anong titulo? Ba't ito lupa? Yun lang, clear cut, huwag nating dagdagan. During next, kung tatanungin mo na, ito na yung Next sagot question. ko. Huwag mo na, sinabi ko. Okay, sabi mo, wala kang sinabing mali. Ibig sabihin, tama na yung Son of God ay titulo. Yes or no? Okay. In first question, no. Objection, Pero in Mr. Moderator? question mo, yes. Time stop. Ano Ano yung objection natin muna? Yes, very clear. Ang aking ay categorical. Yes or no lang ang pamimilian po niya. Okay. So, merong categorical dito, Bro Zane daw. Yes or no. So, counter objection mo, Bro Zane. Okay, bro. Nasa rules, di ba? Nasa rules, you can answer both. Okay. Nasa rules, Dev ko, na you can answer both yes Okay. or no. Dapat sa sagot mo, yung yes or no muna. Or both. Hindi yung hindi yung papaliwanag ka muna bago ka sasagot. Sige. Ganito. So, ganito. Bro, wait lang, Bro Zane. Bro Zane, nakuha mo na yung categorical yes or no? Kuha mo na yung ano doon or Yes. Okay. So, bibigyan kita ng 20 seconds, bro. Sagot ka muna ng yes or no or both. Time start. 20 seconds yan. Now. No sa una niyang sagot, yes sa pangalawa niyang tanong. Okay? Yun lang. Kasi, ang style niya, dito, gusto kong sabihin na yes. Para sabihin niya, tama naman pala ako. Ganun lang says niya pero pinamamalian ko yung logical explanation niya. Kaya sinasabi kong no sa first stance. Yun lang. Next question. Ulit ang tanong. Yung Son of God, kasi sabi mo, wala kang sinabing mali. Ang tanong, yun bang Son of God na ini-insert mo kanina, titulo o hindi titulo? Ayan na lang, titulo o hindi titulo?
Hindi titulo. Pag sinabi mong titulo, title yan eh. Noun. Pag sinabi mong Son of God, you are describing a certain people. So magiging adjective yan. Okay? Adjective na. Pag sinabing titulo, noun. Pag sinabi yung description ko about kay Jesus, sinasabi siya, kaya dinidescribe siya na napakabait mo. So adjective yun. Pag sinabi mong titulo, okay, next question. Next question. Noun na yun. Okay, next question. Dito sa binasa kong tawag dito. Sa binasa kong Mishkat al-Masabi. Tinatanggap mo na nakita ni Muhammad si Allah. At sabi mo, ito ay sa paghukom. Saan nakalagay sa Mishkat al-Masabi 725 na ito ay mangyayari sa paghukom? May nakalagay ba? Meron o wala? Wala akong sinabing ganyan, hindi ko pa nabasa yan. During my presentation, ang sabi ko, merong mga verses na nagpapatunay na makikita ang Allah. Ngunit ito ay sa araw ng paghukom. Yun ang sinabi ko. Merong verses. Hindi ko sinabi na yung binasa Next mo na question. Mishkat, anong okay, next question. Ito na bro. Next question. Dahil hindi mo ito nabasa, ngayon, alam mo na ba may nakalagay dito sa Mishkat al-Masabi 725 na nakita ni Allah na nakita ni Muhammad ang Allah? Yes or no? No. Kung yan ay daif, kung ipipilit mo, yan ay daif. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahih na hadith, kung sino man na nagsasabi na nakikita niya ang Allah, siya ay nagsisinungaling. At sabi niya, wala pang nakakita kay Allah. At sabi ng Quran, walang nakakita kay Allah. Pag sinabi niya, ay daif, gawang hadith. Next Babasahin question. ko yan. Inshallah. Okay, next question. Next question. Yun bang hadith na daif, yan ba'y inilalagay din sa suna.com? Yes or no? Yes. Nilalagay yan as a reference, as a respect to the writer of the book. For example, si Imam Tirmidhi, ilalagay mo yung Imam Tirmidhi tapos hindi niya ilalagay yung mga nasulat niyang hadith? Hindi pwede yun. That's a sign of disrespect. Kami mga Muslim, meron kaming ikramul Muslimin. We honor our fellow Muslim. That's why, Next kung anong question. libro na ginawa niya, yan yung ilalagay. Okay. Pero lilibela namin. Last next 40 question na po. seconds. Okay, next question. Bigyan mo ko ng tawag dito ng sinasabi mo diyan sa suna.com. Anong reference na yan ay daif? Okay, pag si-search mo lang bro, website suna.com, si-search ka, merong nakalagay dyan, Sahih according to Darussalam, Sahih according to Sheikh Albani. Diyan mo ma-identify kung ito'y Sahih, Hasan, or Daif. Nasa suna.com na, wag mo na ako pahirapan. Nandyan na sa suna.com. Time. Pahirapan. Time. Okay. Sige. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa kanilang sa negative rebuttal. At bago yan, ipaalala ko lang yung kanilang pinag-uusapan pala ngayon is patungkol sa patutunayan ko na totoo si Allah. Ang affirmative natin si Bro Zane ng Islam. Negative naman si Fernando Camacho yung magre-rebuttal ngayon. So, Bro Fernando Camacho, another 10 minutes para sa yung rebuttal, bro. Your time start now. Okay, so maraming salamat po at isang pagkakataon muli na gibain ang mga maling aral na sinabi ng atin pong affirmative. Ano ho? Ayan. Hinahanap niya kanina yung salitang Jesus, yung salitang Jesus, no? Samantala, hindi lang naman Jesus ang taglay ng ating Panginoong Hesukristo, kundi maging yung Kristo rin. Kaya kung mabasa mo yung katuwang, yung Kristo, mauunawaan mong umiiral na si Jesus sa lumang tipan. At siya rin ang tinutukoy nun. Basahin ninyo
Hebreo 11:26. Mas pinili pa ni Moises ang Panginoong Kristo kaysa kayamanan sa Ehipto. Kaya yung pong kasakasama nila nung una, nang hindi pa nagkakatawang tao, ang ating Panginoong Isus yun, Kristo nga lang ang ginamit. Yan. Si Allah, meron ba? Wala. Isinisiksik niya. Ginagawa niyang pabango yung Biblia para patunayang totoo si Allah. Kaya lang, nabigo ang kapatid na Shane. Hanggang ngayon, di pa niya napapatunayang totoo si Allah. Ako napatunayan, mas napatunayan ko pang totoo si Allah eh. Totoong totoong Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Napakalinaw mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, nagkabulol-bulol siya doon sa Son of God eh. Kasi pinasok natin yung Son of Man eh. Pareho niyang title yun eh. Parehong title yun. Palibasa ang kapatid na Shane, bumabasa lang ng Biblia. Hindi nag-aaral. Marami yung ganyan. Sinabi na ng Biblia yan eh. Talagang may mga taong gagamit ng banal na kasulatan para ito lansihin. Para ilansihin yung mga makakapakinig. Hindi ko mo sumisitas ng Biblia, sugong mula sa Diyos. Tandaan ho ninyo yan. Si Shane, sumisitas ng Biblia, hindi yan sugong mula sa Diyos. Sugo yan mula sa Diyos-Diyosang si Allah. Kaya nga hinahanap natin yung Allah sa Biblia eh. Yung pangalang Allah eh. Inangkin ba sa Biblia na yan ay pangalan ng Diyos? Itinuro ba ng mga apostol, ng mga propeta, na ang tunay na Diyos ay si Allah? Wala. Kanina hinihintay kong tanungin ako, saan mo mababasa sa Biblia? Na sinabi ng Diyos, wag sambahin si Allah. Kanina ko pa hinihintay, ba't ayaw sa akin itanong? Itanong mo sa akin. Kasi hinihintay ko, huhugot ako ng talata eh, mula sa Biblia, na ang Diyos, ipinagbabawal niya na sambahin si Allah. Kita mo yan? Bakit pinagbabawal? Diyos-Diyosan eh, hindi tunay na Diyos. Kaya, yung ipinaglalaban ng ating apermatibo, hindi tunay na Diyos po yan. Tunay na Diyos-Diyosan. Yan po labas niyan mga kaibigan. Ngayon, tungkol doon sa nakakita kay Allah at sa hindi nakakita kay Allah, tignan ho ninyo. Sa una niyang presentation, ginagamit niya yung dialogue kung sa binasa ko na mayroong nakakita kay Allah. Di ba? Pero ang niya ay sa paghuhukom. Nung ibinalik natin yung bahagi ito, mababasa ba doon na yun ay hindi sa paghukom o sa paghukom? Wala daw mababasa ron. Binibigyan niya ng paliwanag yung bagay na hindi niya nabasa. Nabuking po natin sa atin pong pagtatang. Di pala niya nabasa. Pagkatapos sasabihin niya, daif. Ano ka? Nanguhula? Hindi mo nabasa tapos sasabihin mo, daif? Pambihirang kaisipan naman yan, mga kababayan. Kung mo ba hindi katono ng inyong iniisip, daif na? At ito, yung sunad.com, mga kaibigan, authentic ito. Pamahalaan mismo ninyo ng Arabe ang nag-produce nito. Ngayon, kung may mabasa kami diyan ng mga salungat sa iniisip ninyo, sa doktrina ninyo, sisihin ninyo yung inyong gobyerno. Huwag kami batikusin ninyo sapagkat kami bumabasa lamang. Katulad mo, kami nag-aaral din. Kaya nga tignan mo, katwiran ninyo ngayon, hindi mananaig. Bakit? Hindi lang kayo nag-aaral ng Islam, nag-aaral din kami. Ang pinagkaiba nga lang natin, siguro kayo nakakabasa na ng Arabic. Ako nakasalukuyan pa lang nag-aaral. Pero hintayin nyo, pag natutunan ko magbasa ng Arabic, lalo kayo sesemplang. Mga kababayan, ha? Ngayon, yung YH, yung Yod, Hey, Vaw, Hey. Kasi sa iba ay Wow, Hey. Tatanong ko nga sana bakit may bigkas na V at saka W. Kaya lang, kapos lang sa oras eh. Kasi gugulong na naman siya eh. Kaya itinanong ko ito. Sa amo nabasa, na yung kahulugan ng YHWH o yung YHBH, ang meaning niyan, He is. Ako nga, saan? Wala ka mapagkukunang kahulugan yan. Mag-search ka sa internet. Andyan naman, dapat tinype mo na agad dali-dali eh. Ang dali naman eh.
At sinasabi sa mga pabalat, no? Sa mga pabalat ng Biblia, kapag merong YHWH at kung ito isasalin na nila ng capital L na Lord o small letter L, pinapaliwanag din sa preface. Kaya kung bibili ka, kapatid na siya ng kopya ng mga salin ng Biblia, piliin mo yung mayroong preface. Yan, tip ko sa'yo yan. Para hindi ka maliligaw. Kagaya nito sa akin, may preface yan. Kaya hindi ako ligaw. Kaya sa bawat pag-aaral ng Biblia, mahalaga preface. Ngayon, sablay na naman siya. Kaya ang hina ng kanyang pundasyon, palibasa, hindi tunay na Diyos ang nagsugo kundi bula ang Diyos. Diyos-Diyosan at siya na rin nagsabi, yung nakakita kay Allah, sinungaling. Si Muhammad nakita niya si Allah. Tapos sasabihin mo, if yun, di mo nga nabasa. Pabihira ka naman, kapatid na Shane. Basahin mo muna bago mo sabihin fake hadith yan. Mas ibig ba sabihin nito, mas may authority ka pa kaysa sa gumawa ng suna.com. Walang ganun mga kababayan. Hindi ko mo, ikaw nagsasabing Muslim, totoo na sinasabi mo, hindi. Kaya ka na rin to, pinagtatanggol mo kasi yung Muslim. Kaya kahit makabasa ako ng against sa inyo, ang gagawin mo lang, ine-negative mo lang. Diba? Ganyan yan Kaya dito nga sa pagkakataong to, bumabaliktad. Parang ako na ngayon aperbatibo At siya taga-bali ng sinasabi ko Okay. Then, maganda pa yung mga sinabi niya rito yung 200,000 books. At para sa kanya, yung 200,000 books na yun, mga Bible yun. Saan mo naman nabasa yan? Na referensya? Na yung mga nakalap na 2,000 plus na mga aklat, Biblia lahat yun. Mukhang kulang ka talaga sa pag-aaral, kapatid na Sin makasaysayan ang Biblia. May mga transmission po yan na tinatawag. Dumaan niya sa ilang mga transmission. Ito nga, binabanggit ko sa iyo, from text, the journey from text to translation, the origin and development of the Bible. Magbabasa ka ng ganito para di ka sumisemplang. Ngayon, isa pa riyan, para madagdag na rin sa koleksyon ng ating pong kaibigan, noong 1947, mayroong nakatukla sa Qumran Cave. Marami ding mga books doon. Pero hindi yung lahat Biblia. Yan Bakit? Kasi doon sa Qumran Cave, taguan ng mga aklat at kasamang pinreserve doon ang Biblia. Marami yon. Kaya dito, mali na naman ang pananayuan. Kaya nga ako nagtataka palibasa hindi maitayo-tayo na si Allah, tunay na Diyos, nagtakbo sa paksang Biblia, tumatakbo sa paksang pagka-Diyos ni Kristo, pangalan ni Kristo, tumatakbo sa kung ano-anong paksa. Maging pag-focus ka para kang yung nakausap kong ustad ninyo na hindi rin makatayo kung saan-saan na rin pumupunta Nga, kaibigan, mga kapatid, wala hong napatunayan ang kapatid na Shane Dawa sa kanya pong position. Ang totoo niyan, mga kapatid, meron pa tayong mga reference na mababasa na talagang si Muhammad ay hindi talaga tunay na Diyos-Diyosan at hindi kailanmang gagamitin ng mga Hudyo. Yung mga sinaunang Hudyo ng banal na kasulatan, hindi kailanmang ginamit yung salitang Allah. Bakit? Bakit hindi nila gagamitin yan? Ano ba sa Hudyo yung salitang Allah? Ang ibig sabihin niyan, sumpain. Samantala, yung pangalan ng Diyos na nakatitik sa 4 na letra, halos hindi nila mabigkas po yan dahil sa kaltaas ng kanilang respeto sa kabanalan ng salita o ng pangalan ng Panginoong Diyos. Time na. Sayang, di bale? Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Fernando Camacho ng SDA. At syempre, dako tayo sa 7 minutes. Second cross ito ng ating formative. Set ko lang ang kanyang time. Ayan, 7 minutes bro. Your time start now. Tanong. Okay, sabi mo na hindi ko natindig
Okay? Natutuo ang Allah. At sabi mo kasi Diyos-Diyosa ng Allah. Anong patunay mo na Diyos-Diyosa ng Allah? Opo, marami. Ano ho? Isa na rito, yung mga sinulat mismo ng mga historiador. Ano? Eto, halimbawa, bibigyan po kita, no? Dito halimbawa kay umpisahan ko kay Murray. Marami to. Encyclopedia of Islam. Ayan, si Allah was known to the pre-Islamic Arab. Question. He was one of the Meccan deities. Next question, please. Okay. Marami. Magbigay ka ng turo ng Islam na kahalintulad sa Diyos-Diyosan. Tulad ng sinabi ko, kaibigan, yung tinuturo ni Muhammad, revised theological teaching ng kinamulatan po niyang pananampalatayang Quraysh, pananampalataya ng mga Quraysh. Yun pong tungkol kay Allah, na paniniwala ng Quraysh na Diyos-Diyosan, yun din ang dala-dala ni Muhammad. Ni-revise lang niya. Okay, bro, simple lang tanong. Meron bang katuruan sa Quran? Patungkol sa Diyos-Diyosan, na turo ng Allah ng Diyos-Diyosan. Kaya kung wala kang mapakita, wala na tayong pag-uusapan. Meron ka bang mapakita sa Quran? Una, ito sagot, una. Meron o wala? Okay. Okay ka na, Zain? Proceed bro sa sagot. Meron o wala? Okay. Sa ngayon wala akong maipapakita kasi hindi ko na-prepare yan. Pero kung nagkataon, yari ka. Pero mga kaibigan, yan hong Quran, yan ho ay inimbento lamang ni Muhammad na isang sinungaling na nakakita kay Allah. Na sabi ni Zain, ang nagsabing nakakita kay Allah, sinungaling. Next question. Okay. Lahat ba ng naisulat ng historians, yung historians na binabanggit mo, anong reliyon yan? Okay. Encyclopedia of Islam ito. Sumulat sila Gib. Okay, ikaw na mag-research kung anong kalagayan ni Gib na nagsasabing si Allah ay isa lamang Meccan deities o na Diyos-Diyosan. At itong Islamic invention. Next question. Na si Allah ay personal name ng moon god. Okay, gumamit tayo ng Biblia, anong description ng Panginoon sa Diyos-Diyosan? Oo. Sabi ng Biblia, Deuteronomy 4:19, huwag ninyong sasambahin ng araw, buwan, bituin o alinmang buntala na nilalang ni Yahweh para sa tao. Yung buwan dito, sinasamba. Sino yan? Sa Celtic, si Allah po yan, the moon god. Yan isang description ng Biblia. Kaya si Allah bawal sambahin yan eh. Moon god yan eh. Crescent moon. Next question. Saan sa Quran mo yan mababasa na ang Allah is crescent moon? Saan sa Quran? Anong verse? Hindi inilagay sa Quran dahil ang Quran revised theological concept ng Muslim para iligaw ang mga tao. Pero salamat, mayroong mga istorya na nagtatapat na ang sabi rito, the symbol of worship of the moon god, ito yung crescent moon. Walang iba kundi si Allah. Okay. Babasa ko Sabi ng sa banal na Quran sa pinakamalapit na pagpapakahulugan, huwag mong sambahin ang araw. Huwag mong sambahin ang mga bituin. Sambahin mo ang mga lumikha sa mga ito. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ba ay turo na katulad ng Biblia o hindi? Hindi. Bakit hindi? Iniwasan ng Quran yung buwan. Araw lang tsaka bituin. Bakit hindi isinama yung buwan? Kasi si Allah, yung buwan. Sabi rito 4:19, huwag ninyong sambahin ng araw. No. Buwan, bituin.
Ha? Sa inyong Quran, ang binasa mo lang, araw lang at saka bituin. Next Bakit question. walang buwan? Bro, sabi ko, don't worship moon, sun, the Ah, stars. meron ba? Sige. Worship the one who created them. Sagot. Ito sagot. Parehas Pasensya sa ka na, 50. napuputol yung signal mo, di ko narinig yung moon. Pero maliwanag dyan, pati pala sa Quran nyo, bawal sambahin si Allah. Si Allah moon god eh. Bakit sinasamba mo si Allah at kinikilala mong tunay na Diyos? Quran mo na pala nagsabi. Oh. Next question. Bumalik. Next question. Okay. Kami, okay, pre-previous lang ako Kami sa Islam, doctrine namin, Quran, Hadith, ijma ng sahaba. Saan nila tinuro sa tatlong kategory na yon na mungad ang Allah? Hindi nga nila ituturo yon sapagkat revised theological concept ang itinuro ni Muhammad para ilihis ang tao sa kanyang kinamulatan sa pananampalataya ng Quraysh tribe na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ganun pa man, hindi pa rin naialis ni Muhammad yung pagsamba niya kay Allah na siyang mungad. Last 30 seconds. Okay. Last 30 seconds. Yung Suna.com, lahat ba dito sahih? Sagot. Hindi ko alam. Problema po yan ninyo at nang gumawa ng Suna. Pero maliwanag po, yaan pong reference na pinagkunan ko, Sunni reference yan. Hindi po yan daif na sinasabi mo na nanguhula ka. Time. Salamat. Okay. At dyan natatapos ang second part ng ating debate. At before natin puntahan ang conclusion, syempre shoutout muna sa atin mga live viewers. Meron tayong 50 plus live viewers ngayon. At napakaganda ng ating talakayan sa Debaters Convention. Mga topic na mo. Wait lang ha, mga... Di pwede nimo propeta mo. Kaya mabot na sa ground. Kaya na ako nakadubit. Bro Zane, mute ka muna bro. Nadidinig namin. Ayan. So bago ko puntahan yung ating conclusion, gusto ko lang basahin kahit iilan yung mga nag-comment dito. Shout out kay as Christian Savior, sabi niya tumatawa si Russia. At shout out din kay Romeo Pelos. Okay, ang bilis. Sabi ni Musa Convert, historian ay Kristiyano. SDA talo ka na. Sabi ni James Sanchez, Moon God talaga yan si Allah. Sabi ni Johnson Taiba, Hoy Camacho, di lang masyadong nakasagot yung ustad kasi Bisaya yon, pero mas may napatunayan yon kaysa sa mga pinagsasabi mo. Okay. Sabi ni Jmar, Moon God ang mga M. Hindi ko na lang babanggitin. Shoutout din kay Mark Gondranios. Saan mo nga nakita si Moon God? Meron ba niyan sa masjid? Hehehe. Sabi ni Jaime Villafranca, patunayan na Diyos-Diyosan si Allah dahil katulad ni Zayn, si Allah na walang kakayanan na magkaroon ng walang sex partner. Quran 6:101. So talagang maraming katulad si Allah ng mga Diyos-Diyosan dahil nga wala siyang kakayanang magkaanak kung walang partner. Sabi ni Shane, agay sakitan ng pud siya. Okay? At sabi ni Jeremy Galiga, yari na si Allah. Sabi ni Zalazar Carrion, Gina, nasa tafsirin niyo yon. Okay? Sabi ni JB Chris Gomez, huli. At sabi ni Musa, convert out of topic. Okay? At sabi ni Mike Bindak, galing na mga sagot, bro. Camacho, power talaga. At sabi ni Danny Sultan, wala kang pala masabi, reasoning ginagawa mo, pastor. At sabi ni Esmeralda, sarap ng kape ni Brother Russia Vista. Okay? Oo nga. At sabi ni Kevin Dilayon,
At sabi ni Ashley Sarmento, Lodi ka talaga, Camacho. At sabi ni Marty, masyado mo namang binaon, bro, Camacho. At sabi naman ni Joey de la Peña Lakay, pa-shoutout po, shoutout sa inyo dyan. At ang kay Jaymar, congrats bro Fernando Camacho. At kay Saichard S. Cristobal, bakit maggamit ang Muslim ng Bible para patunayan ang doktrinang nila, pero sabi nila mali ang Bible, ngunit hindi naman ginagamit ng Kristiyano ang Quran, patunayan ang doktrinang Kristiyano. At sabi ni Ismael Amerol, ang mga Hudyo nga sa Israel, star ang symbol nila. Baka sabihin rin ninyo na star ang God ng Israel dahil star ang symbol nila. Okay? At sabi ni Esma Ralda, baog kasi si Allah kaya di magkaanak. Sabi naman ni Charles Julian Marcelo, galing ng approach and style ng SDA. Ayan. At yan lang muna mga kapatid. Siyempre, dako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si rebuttal conclusion. Mauna dito si Fernando Camacho sa kanyang 5-minute final conclusion, bro. Wait lang. Set ko lang ang iyong time. Sana ba yan yung time ko? Ito. 5 minutes, Brother Fernando Camacho, bilang negative sa topic na patutunayan ko na totoo si Allah. Timer start now. Okay. Mula kanina hanggang ngayon, hindi po nakatayo at walang naitatag na matibay na si Allah ay tunay na Diyos. Kundi man pa, tayo pong nasa negatibo ang naging afirmatibo sa pagpapatunay na si Allah ay hindi tunay na Diyos, kundi Diyos-Diyosan lamang ng pre-Islamic Arabia na nirevise ng teaching ni Muhammad. Ayon dito sa Islam, na aklat, Islam Muhammad in his religion. Page 58, na yang ala na yan, umira lamang pre-Islamic Arabia. At diyan po sa the Islamic invasion na yang pre-Islamic Arabia, ibig sabihin bago pa magkaroon ng Islam. Yan ay namamayagpag sa Quraysh tribe na kung saan si Muhammad ay ipinanganak, was particularly devoted to Allah, the moon god, page 51. At dito makikita natin sa mga teachingan ni Muhammad, hindi na ilayo pa rin yung moon god. Tignan po ninyo, pansinin po ninyo, Sahih Al-Bukhari, 7436. Ano sabi? Sahih Al-Bukhari 3436 narrated, ang sugo ng Allah ay lumabas sa amin noong gabi ng kabilugan ng buwan. Sorry hindi po kalibugan. Kundi kabilugan ng buwan. Nababanggit ko kasi yung kalibugan. Si Muhammad kasi mahilig sa sa chikas at yung kanyang mga disipulo. Balik tayo rito. Lumabas sa amin noong gabi na kabilugan ng buwan at sinabi, makikita mo ang Panginoon sa araw ng pagkabuhay na nakikita mo ito, kabilugan ng buwan at hindi ka mahirapan na makita siya. Allah, the moon, nakalagay close and open, Allah, the moon. Kita po ninyo mga kaibigan, mismong sa Sahih Al-Bukhari, baka sasabihin naman dito if ito, baka sabihin naman peking hadith na naman ito. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, kami ay nananawagan sa inyong mga Muslim. Lumabas na kayo sa pananampalatayang yan ng inyong inaanibang Islam. Hindi tunay na Diyos ang sinasamba ninyo dyan, kundi yan ay Diyos-Diyosan lamang, hindi tunay na Diyos. Kung napaaga lang sana yung star masasagasaan ko yan Kasi isa yan sa symbol ng mga anak ni Allah Pero sa susunod na yon, Dito muna tayo sa moon god. Hindi ito daif, authentic ito. Kita po ninyo, bakit mayroong moon god? Bakit mayroong Allah, the moon? Hindi nga maiwanan Bagamat nag-revise na siya ng teaching, pero sumasayad pa rin ang katotohanan. Nagdudumilat ang katotohanan, mga kababayan. Hindi kayo sumasamba sa tunay na Diyos, kundi sa Diyos-Diyosan lamang. Kung gusto ninyong kayo maligtas, mapunta sa tunay na paraiso,
umalis na kayo sa pananampalatayang Islam. Hindi kayo ililigtas dyan, mga kababayan, mga kapatid. Sumamba kayo sa gumawa, sa tunay na gumawa ng langit at lupa. At tandaan po ninyo, ang propeta ninyo, ayon sa akin pong kausap, isang sinungaling. Sapagkat sinabi ni Muhammad, nakita niya si Allah. Oh, ang sabi ng aking katunggali, yung magsasabing ganon, sinungaling. Ano pa hinihintay po ninyo? Umalis na kayo riyan, mga kaibigan, mga kapatid. Yan pong pinanghawakan ninyong Quran, hindi tunay na salita ng Diyos yan. Yan po ay compilation ng mga letra upang magkaroon ng revised theology ang Islam. Tapos na po? Ha? Tapos na ba? Kaya mga kababayan, inuulit ko, kung gusto ninyong wag malagay sa peligro ang inyong kaligtasan, umalis kayo sa Islam. Hindi ililigtas ng Diyos ang mga sumasamba sa buwan. Hindi ililigtas ng Diyos ang sumasamba kay Allah. Lahat yan susunugin ng ating Panginoong Diyos. At kung gusto ninyong mapasama, manatili kayo sa Islam. Pero kung mahal ninyo yung sarili, mahal ninyo ang inyong pamilya, mahal ninyo ang inyong sambayanan, umalis na kayo riyan sa pagmumuslim, sa pag-Islam. At ito rin ang aking kaibigan. Alam nyo kung bakit ako nakikipag-usap ng mga ganitong sitwasyon? Mahal ko kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Mahal ko rin ang kapatid nating kausap. Maraming salamat po. Patnubayan po kayo ng ating dakilang Diyos. Okay, dyan nagtatapos ang final conclusion bilang negative Fernando Camacho ng SDA. At syempre, ang last part natin, Bro Zane, 5 minutes naman bro sa iyong final conclusion sa topic na patutunayan ko na si Allah ay totoo. Time start now, bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Naway tanggapin ng Allah ang munti nating dawa at makikipag-usap upang maunawaan ng mga kapatid nating kufar at mga musyrikun kung ano ba ang tunay na mensahe ng Islam. Ang Islam ay hindi bagong katuruan. Ito pa ay panahon pa ni Adan may Islam na. Ito yung way of life na binigay kay Adan hanggang sa lahat ng propeta. Ngunit ang tao ay naliligaw ng landas. Kaya laging nagpapadala ng gabay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, katulad ng ginawa sa panahon ni Moses na naliligaw, binigyan ng Torah. Sa panahon ni Dawud, naligaw, binigyan ng Zabur. Panahon ni Kristo, naligaw ulit ang mga tao, binigyan na naman ng Injil. Ang tao na naman, nung namatay na si Kristo, naligaw na naman, nagkaroon na naman ng wrong interpretation. Kaya binigyan na naman sila ng Quran, ang guidance. Ang aking presentation ay patutunayan ko na totoo ang Allah. Na-present po natin yan. Lahat ng ginasabi niya, sinasabi niya lang, kasi wala naman siya na, sinasabi niya lang na hindi na-present. Kailangan mo ng evidence na hindi ko na-present. Present ko lahat yan. Paano niya giniba? Sabi niya kasi Diyos-Diyosan ng Allah. Clear cut. Ganun lang ang sabi niya. Hindi totoo ang Allah kasi Diyos-Diyosan ng Allah. Bakit daw Diyos-Diyosan? Mungad, sabi niya. Hindi niya binabasa ang Biblia. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan sa Biblia? Ang Diyos-Diyosan sa Biblia, sa Exodus 20 to chapter 20, verse 3 to 5, iyaan ay mga kahoy, mga kung ano pang Diyos-Diyosan, mga nilikha na ginawa nilang Panginoon. Yan ang definisyon ng Diyos-Diyosan according to Bible. Pero hindi yan ang description ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos pinagbawal niya pa na gumawa. Kaya wala kang makikita sa Islam na larawan ng Allah sa masjid. Wala kang makikita sa masjid. Yang sinabi niyang mungad, sinabi ko, bro, may mababasa ka ba sa Biblia o sa Quran? Sabi niya, wala. Wala naman pala. Sabi ko, di sa hadith o sa mga kuan, meron, wala. Wala din naman palang katuruan na gano'n eh. Sabi ko, saan mo nakuha yan, bro? Sa historians. Sino mga historians? Mga Kristiyano. Natural Kristiyano yan. Ano ba, bro? Suportahan nilang Islam. Yan ay anti-Islamic page. Okay, natural anti-Islamic ang ipopost dyan. Okay, ipapublish dyan. Yang description na yan, walang moon na symbol sa Islam. Wala yan. Sa panahon ng propeta, walang moon na symbol. Dumating nang yan sa panahon ng
Seljuk Empire. Sila ang mga gumawa niyan na pinagpatuloy ng Ottoman Empire. Bakit? Dahil meron tinatawag na invasions. Pinapalaganap. Kasi ang Islam, kahalintulad sa Hudyo, kahalintulad sa mga monotheism religion, katulad ng Sikhism. Ang Sikhism, ang masjid nila ay katulad ng Islam. So nagkakaroon ng kalituhan ng mga Muslim dahil lumaganap ang Islam. Lumaganap ng biglaan. So wala silang idea. So ang Seljuk Empire, pinagpatuloy ng Ottoman Empire na gawa ng symbol ang bawat masjid ng Islam at yun ay ang crescent. Pero hindi nangungahulugan na ang Allah yun. Okay, yung binasa niya na patungkol na makikita mo ang Allah, Allah. Mali ka ng banasang hadith. Pinapamalian ko yung hadith na yon. Ang hadith na yon, sabi ng propeta, tinanong siya ng sahaba, "Ya Rasulullah, makikita ba natin ang Allah?" Sabi ng Rasulullah, "Oo, makikita natin ang Allah katulad ng pagkakita mo sa buwan na yan, sa pool mo na yan." Ano ang meaning nun? Sabi ng Allah, peaceful. Hindi ka nakikipagtulakan para makita siya. Hindi ka tulad ng ginagawa ng mga pagano na tuwing January, nag-aaway sila na makita ang itim na dato. Hindi ganon. Nag-aaway sila para makita ang Santo Papa. Nag-aaway, hindi ganon ang Allah. Sabi, makikita mo ang Allah na katulad na makikita mo ang buwan na peaceful. Pero hindi nangangahulugan na ang buwan ay si Allah. Yan ay maling interpretasyon ng mga historians na naninira sa Islam. Napakasimple lang naman yun, mga kapatid. Wala naman sinabing gano'n. Sabi ko, bro, may mabasa ka sa Quran, sa hadith, sa ijma ng sahaba, na merong ganong katuruan, na Allah ay mungad, na merong Allah ay Diyos-Diyosan. Sabi niya, wala. Tapos ang usapan. Tapos ang hadith. Kasi kung wala, tunay na Diyos ang Allah. Wala ka namang mabasa. Mababasahan mo ako ng doktrin ng historians, hindi naman doktrin ng Islam. Ganun lang yan. Ganun lang ang tinindig ko. Sana naunawaan nyo, mga kapatid, na nanonood, naunawaan nyo. Na-refute ko lahat ng kanyang sinabi about sa moon na yan. Hindi niya siguro alam kailan historian. Marami ding Muslim na hindi nakakaalam saan nanggaling yung moon na yan. Yung crescent na yan. Yan ay hindi simbol ng Islam. Walang simbol ng Islam. Time. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Time na daw po. Lamang sa Seljuk Empire na pinagpatuloy. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Bro Zain ng Islam versus Fernando Camacho ng SDA sa topic na patutunayan ko na totoo si Allah. At syempre, dako tayo sa ating pasasalamat bago natin i-end yung ating live. This is not a rebuttal, mga kapatid. Unahin ko na si Bro Zain. Pasalamat ka, kapatid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mga kapatid, nagpapasalamat ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kapatid kong Muslim na nanonood na intellectual na nagdadawa. Pinapagtanggol ng Islam, hindi sa pamamagitan ng sword kasi wala pa kaming kakayahan. Pinapagtanggol namin ang Islam sa intellectual na pamamaraan. Na-mute ka, bro. Na-mute. Bro, na-mute ka, bro. Bro. Yan, tuloy, bro. Dinig na? Dinig. Okay, continue ko. Nagpapasalamat nga po pala ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga nanonood, sa bumubo ng DevCon kay Bro Rasha, sa mga nasa room kay Bro Fernando na isa sa mga tagapagtanggol ng SDA. Maraming salamat bro, isang magaling na debater. Makikita mo na veteran. Pag nakikita mo, the way they question, the way they present, the way they twist the question, makikita mo sa mga ganyang pamamaraan kapag matagal na sa debate. Na inshallah magabayan siya ng Allah. Wala akong kakayahan, nagabayan kayo mga kapatid. Bro Rasha, Bro Fernando, wala talaga akong kakayahan. Kung merong makikita ang Allah na pagbabago sa inyong puso, automatic gagabayan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inshallah, alhamdulillah, Allahu alam kung anong intensyon natin sa puso, na kung napahatid natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Diyos mo at Diyos ko at ang tunay na Diyos. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, imposible na ang Diyos mo ay iba at ang Diyos ko ay iba. Salamat, yun lang bro. Magsasala na ako. Salamat. Okay. At syempre, kay Fernando Camacho din. Nakamute bro, nakamute. Una sa lahat ay lubos akong nagpapasalamat sa ating tunay na Diyos sapagkat hindi niya ako hinayaan na mapunta sa Diyos-Diyosang si Allah, kundi makapagsambat, makapagpuri sa tunay na Diyos.
Sa pagkakataon po ito, pinasasalamatan din natin ang kabuuan ng DevCon. Yan, at siyempre kay kapatid na Russia, na mananatiling Christian, hindi mag-Islam yan. Oh, at sa mga kapwa ko Kristiyanong naririto, kay Pastor Wimpy na dumudurog sa Islam. At siyempre sa ating kaibigan na si Zane, ay nawala na yata siya. Anyway, lahat po ng naririto, kapatid na Ashley, Bro Alvin, Pastor Wimpy, Ryan, Pastor Eric, kapatid na Rod at kaya kapatid na Esme. Maraming salamat po sa inyong pag-support sa programa nating ito dito sa DevCon. At diyan po sa comment section, Islam or non-Christian or Christian, kayo po pinasasalamatan ko at nawa po magsama-sama tayo doon sa tunay na paraiso, hindi sa huwad na paraiso mga kapatid. Maraming salamat po. Usapang intelektual lang, wala pong personalan. Hasta la vista, kapatid na Russia. Okay, at Debaters Convention gusto ding magpasalamat sa dalawang debater at sa ating mga sponsor, tantra-veda.com at yung tinatawag nilang Kutsilyo ng mga Masaya. At YouTube channel namin, suportahan nyo. Debaters Convention Official, paki-subscribe lang. At kung gusto nyong makalahok sa ganitong mga gawain, pwede kayong mag-PM sa akin, Admin Russia Vista, or sa Debaters Convention page, mag-message kayo kung meron kayong gustong kalabanin dito sa loob ng aming grupo or sa labas, pwede, basta schedule natin yan. At syempre, dapat tanggapin nyo din yung aming standard rules na makikita nyo naman ay nagugustuhan ng mga malalaking debatista sa buong Pilipinas. At yun, I think bukas meron tayong debate na naman araw-araw ito mga kaibigan. So, napakaganda. Okay, so I think yun lang. This is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. We're out! Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling